Makakausap natin ngayon si GMA Integrated News stringer Andy Peñafuerte III na nag-ulat live mula sa The Hague, Netherlands. Andy, anong latest dyan? Magandang gabi sa inyo dyan sa Pilipinas, Pia, at magandang hapon dito sa The Hague. Nagsimula ang first appearance ng dating Pangulong Rodrigo Duterte 2:34 p.m. dito at natapos 2:59 ng hapon. At tulad nga ng unang naibalita, wala po si dating Pangulong Duterte sa chamber at humarap siya sa live stream. At tulad din po ng ating naibalita, binasa ng mga hukumang kasong isinapalaban kay dating Pangulong Duterte. Yeah. Andy, linawin ko lamang sa mga sandaling ito dahil kanina nakita natin doon sa pre-trial na hindi na nga pinapunta ang dating Pangulo at hindi siya pinaharap ng personal dahil mahaba ang biyahe. Ilang minuto ba ang biyahe at ano yung sinasabi nilang time difference, Andy, mula sa kinalalagyan ng Pangulo at dito sa kung nasaan yung ICC? Ang ICC, ang detention center kung nasaan ngayon si dating Pangulong Duterte ay 1.4 kilometers away mula sa ating kinatatayuan dito. At kung magta-taxi at kung magsasakyan, ito ay walang minuto lamang. Pero kung lalakarin, ito ay 19 minutes away. Samantala, itong nakikita niyo sa aking doktoran, kasalukuyang nagsasalita si dating spokesperson Harry Roque. Kinakausap niya ang mga kababayan natin dito. Balik sa iyo, Pia. Alright. So Andy, linawin lang din namin dahil sabi mo nga nandyan si Attorney Harry Roque, dating presidential spokesperson, pero si dating Executive Secretary Salvador Medialdea ang humarap doon sa pre-trial chamber. Si Attorney Harry Roque ba ay tatayuring legal counsel ng Pangulo kasama ni dating Executive Secretary Medialdea? Sa ating initial na impormasyon, nung nakausap natin si Attorney Roque pagkatapos nung first appearance, kinumpirma niya na napagbigyan ng kanilang hiling na siya yung nakasama doon sa legal counsel. Iyan po ay base doon sa initial na informasyon na sinabi sa atin kanina ni spokesperson Harry Roque. At kanina rin po, nung ulat ko sa 24 oras, sinabi natin na sinusubukan po nilang makita ang dating Pangulo. Kinumpirma po ni Roque na hindi po nila nakita ang dating Pangulo nung bumisita sila sa penitentiary dito sa may ICC detention center kanina. So ngayon lang daw sila nakakuha ng go signal o ngayon lang daw sila pinayagan ng korte. So inaasahan natin na sa anumang oras ngayon makikita nila ang dating Pangulo. At ayon din kay Attorney Roque, priority raw nila ay makita ni VP Sara Duterte ang kanyang ama. Alright, so Andy, ibig sabihin kasama na dyan sa mga makikipag-usap kay dating Pangulong Duterte, sina Vice President Sara Duterte, ang kanya anak, si Attorney Harry Roque. Kasama rin ba si Senator Robin Padilla dahil kasama rin siyang dumating ni Vice President Duterte? Tama ka dyan, Pia, kasama dito sa ICC si Senator Robin Padilla. Sa ngayon, inaalam pa natin kung sila ba ay papunta ng detention center dahil siguro mga 10 minutes ago lumabas si VP Sara doon sa exit ng security registration area. At ngayon nasa likod natin si Attorney Harry Roque. So nakatanggap tayo ng ulat ng alas 5 ng hapon na magkakaroon sila ng press brief ng media interview. So aantabayan na natin na magiging update nila. Alright, abangan rin namin yan, Andy, para malaman din natin kung ano yung magiging paghahanda nila dahil ang itinakda ng ICC na susunod na hearing ay sa Setyembre pa. So medyo mahaba-haba yung kanilang panahon para makapaghanda. At syempre gusto natin malaman kung ibig ba sabihin nito halimbawa si Vice President Duterte pati na yung mga legal counsel ni dating Pangulong Duterte ay hindi naaalis mula dyan sa The Hague sa Netherlands. Pero Andy, alam ko sa pagbabantay mo dyan, marami kang mga nakakasalamuha at nakikita na mga kababayan natin ng mga Pilipino. May iba na sumusuporta, may iba rin na tutol may ibang sumusuporta kay Pangulong Duterte at yung iba naman sumusuporta sa naging hakbang ng ICC. Nagkakaroon ba ng tensyon sa pagitan ng mga grupong nandyan sa labas ng The Hague o ng ICC?
Sa ngayon, nung bago tayo pumasok dun sa chamber, yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, nung narinig nila na paparating dito yung mga kontra, yung mga tutol kay dating Pangulong Duterte, dahil sila ay nagsasagawa ng kilos protesta, marami doon sa mga taga-suporta na nagsabi na keep calm, maging kalmado. Samantala, wala tayong nabalitaan na nagkaroon ng promosyon laban sa magkabilang kampo. Andy, pahuling tanong na lamang dahil alam natin na gaya ng nabanggit natin, si dating Pangulong Duterte ay ang unang Asian head of state na paghadinan ng arrest warrant ng ICC. Kamusta naman yung international coverage na nakikita mo dyan sa The Hague dahil siya nga ay dating Pangulo ng Pilipinas at syempre nakikita rin natin na may iba pang mga international news agencies na nariyan. Tama ka dyan, Pia. Marami tayong mga colleagues o mga kasama sa international media na nandito. Marami tayong mga nakausap sa local media na ang sabi nila ay malaking bagay raw ito ngayon dahil nga unang Asian head of state na lilitisin dito sa ICC, si Pangulong Duterte. Meron tayong mga nakausap na mga kawani ng media mula sa Asia, pero dito nakabase sa Europa. At ganun din ang sinabi nila sa atin. So inatabayanan din ng ating mga kasama sa media internationally ang magiging takbo ng paglilitis dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alright, Andy, makikibalita ulit kami sa iyo. Maraming salamat sa iyo, GMA Integrated News Stinger, Andy Peñafuerte III. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.